Magandang araw sa inyo mga banateros. Finally, maayos na po ang Pilipinas dahil sa announcement ni VP Sara Duterte na siya ay tatakbo bilang presidente. Hoy! Ngunit, pero datapot, iyan ang ating pag-uusapan ngayon. Dahil may good news pero may bad news. Naku po, patay. Gago! Patay tayo dyan mga kababayan. Ano kaya yung good news na yan? Yan ang ating pag-uusapan. At ano yung bad news na yan? Naku po, yan ang mas matinding pag-uusapan natin. Anyway, mga kababayan, simula pa lang, share na kayo kagad, like na kagad kayo kasi para malaman ng taong bayan at talagang ipanawagan natin sa buong mundo. Finally, maayos na ang Pilipinas. Alam nyo mga kababayan na excited ako. Alam mo kung bakit? Nung tayo po ay nangampanya noong 2016 kay Pangulong Duterte, nakita natin siyang pinakamaayos, pinakamagaling at talaga namang naayos niya bansang Pilipinas, diba? Hindi to perpekto, ngunit tatapot subalit sa lahat na naging presidente, ito talaga yung masasabi nating maraming nagawa sa ating bayan, diba? Alam naman natin yan. Ang matindi dito mga kababayan, eto, yung anak niya mas matindi. Yan ang totoo. Walang biro. Marami na ako nakausap ng pag tuwing pumupunta kami sa Davao, marami ko nakakausap na Davaoenyo, lahat po marami. At ang talagang sinasabi nila, bantay kayo pag itong presidente. Talagang yung hinahanap nating kamay na bakal kay Pangulong Duterte, kung medyo nabiting kayo ng konti doon, mas matindi daw ito. Yun ang totoo. Kaya yung mga tulongges dyan, siguradong sasabit na ho yan at wala namang nangyayari dyan. Kung hindi ho talaga sila ay mawawala na ho sa mundo na ito. Maniwala ho kayo sa akin. At marami na rin nagsasabi, alam nyo ba, sa panahon ni VP Sara Duterte, diyan nabayaran ng lahat ng utang ng Davao City. Yan ano daw yan, mga inside information ho yan. Hindi naman masamang mangutang. Lahat naman ng syudad nangungutang yan para sa ikauunlad ng kanilang syudad. Yan naman talaga. Kasi para bagang negosyo yan 'Di ba? Pag wala kang pera, ang Davao City noon medyo talagang sabi nga nila bagsak talaga yan dati, puno ng komunista, puno ng rebelde. Pero nung pumasok si Pangulong Duterte, inayos niya ang peace and order. At syempre kailangan niya rin mangutang para magkaroon ng mga infrastructure at kailangan din niya mangutang para maayos yung mga kailangan diyan tulad ng mga 911 nila. Kailangan yan, di ba? Importante yan para sa isang bansa na maayos yung ganitong klaseng sistema. Kasi kung mula ka sa talagang grabing kapangit na lugar, matindi kailangan mo yan. Ngayon, nung siya po ay nakautang na at marami na siyang nagastos na ayos, panahon naman ni VP Sara Duterte. Nung panahon naman ni VP Sara Duterte, yun, talaga nga namang naayos niya. At talagang nabayaran po lahat ng utang. At ngayon, nung huling usap nga namin ni Mayor Baste Duterte, tinasabi ko pa nga sa kanya, Mayor, kasi nakikikwento naman natin, di ba? Alam mo naman nating lahat na walang pondo, walang budget na binibigay ang national government sa Davao kasi pinag-iinitan nga So hindi talaga binibigyan. Sabi ko, Mayor, paano kayo nakakapagpatayo dito? Paano yung napapaayos to? Kasi ang linis, ang ganda, parang Singapore. Parang Japan, di ba ganun katindi? Paano mo naayos, nabibigyan na tong kagandahan ng Davao City, wala kayong budget? Ano sabi niya? Hindi, walang ganun. Wala yung tawa. Ang sabi niya, simple lang, kami ay may mga investor. Dahil yung sa kagagawan na rin ng kanyang ama at saka yung kanyang anak na si VP Sara Duterte, marami kami investor. Naniniwala sila sa syudad, naniniwala sila sa pamamahala ng Duterte. At dahil doon, maraming pumapasok na investment. At dahil doon, meron ngayong pera ang Davao City. At ginagamit kasi ng tama. Yun ang importante doon. Alam mo, ang lahat ng syudad sa Pilipinas, ginagamit, may pera naman. Hindi lang ginagamit ng tama. Ang Davao City, ginagamit talaga ng tama.
Napakasimple ng pamumuhay ng mga Duterte. Si ano nga, si pangalan nito, si Basti nga, mas maganda pa ang mga sasakyan namin eh. Hindi, biro lang. Walang ganun. Hindi, totoo. Yung sa kanyang sasakyan, simpleng pick up lang. Parang sa tatay niya, parang talaga siya ng tatay niya. Makikita mo talaga, napakaganda ho ng Davao City. Ngayon, eto na mga kababayan. Pero ang pinakamatindi daw talaga dyan, hindi, matindi naman ho si Basti. Pero talagang pagdating sa, alam mo yung pamamahala, kamay na bakal, ay talaga daw si VP Sara Duterte. Malupit daw ho ito. Napakagaling daw ho talaga nito. Parehong-pareho sila ng kanyang ama. Kung hindi, sabi nga ng kanyang ama, mas matindi pa nga daw ho ito eh. Di ba? At pareho sila. Kahit si Basti, ganyan din. Tapos sinabi ko pa nga kay Basti, paano kung ang panahon na magsabit, ikaw naman ang sumunod na tumakbo? Tatakbo ka ba? Sabi ko, ayoko. Sabi niya, ayaw niya. Pwede ako na lang. Sabi ko, hindi, ayaw daw niya. Sabi ganun. Pero sabi nga, eto, yung nangyari kay VP Sara Duterte, pakinggan ninyo. Kasi dito ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nagkaroon ng realization si VP Sara Duterte. Kasi yung iba, hindi nare-realize. Kasi meron ako na panood na balita, parang tanga lang eh. Sorry pero ganun talaga eh. Tinanong pa kung ano daw ba ang dahilan ng kanyang pagtakbo at pag-announce bigla-bigla. Sabi ko, tangina, kakatapos lang nung press con, hindi mo naintindihan? Tatanong mo pa kung bakit siya tatakbo? Ang ganda nga ng paliwanag eh. Wala ka lang siguro talagang utak kung sino ka mang media. Ayoko na lang, hindi ko na ipopost dito kasi talaga ito mga journalist sa media, tanga lang din eh. Alam mo, ito, papaliwanag ko sa inyo kung bakit talagang napagtanto ni VP Sara Duterte ang tumakbo. Ito. Actually, yung una, live press con. Pero naglabas din siya, same statement, same na sinabi niya dito sa video na ito na live play natin kasi mas maganda audio nito eh. Baka makapiright pa tayo dyan, oo. Wait nga, ang tagal nung play. Oops. Ito na. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was Yan pa lang, alam ko na. Alam na nating lahat. Yung media lang siguro ni nakakaalam. Ano ba ibig sabihin yan? Yung Proverbs 19:21, "Many are plans in person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Alam mo, sa buhay, marami tayong plano. Ito, gusto natin, ito, plano. Ako nga, plano ko na mag-singer eh. Pero hindi nangyari. Hindi, totoo. Ang plano ko talaga, hindi singer. Sorry loko-loko nyo. Ang plano ko talaga, maging magaling na musikero. Magaling na as in tumutugtog sa Araneta, sa Kingdom, ganun. Yung mga ganun kalalaki. Plano ko yan kasi drummer talaga ako by heart. Talagang ako ay isang drummer. Bata pa lang ako. Pero eventually, hindi pala yun ang natupad sa aking buhay. Di ba? Naging iba pala ako. Naging isa pala po akong poging vlogger. Pag ganun. Gago! Hindi. Naiba yung aking direksyon ng buhay. At nagsimula ito because of a tragedy, which is the tragedy of the COVID-19. Yeah? Yun ang dahilan. Kaya tayo naging vlogger na ganito. Ano ba't niya sinabi ito? Kasi alam nyo, ito walang biro ito. Ayaw niyan tumakbo ng presidente. Ever since. And hindi ho yan yung katulad ng mga ibang politiko na ayaw tumakbo tas biglang tatakbo. Hindi ganun yan. Talagang siya ayaw niyan tumakbong presidente ever. Talagang ano siya. At even in the inner circle, kasi meron din naman po tayong kaalaman ha. I'm not saying na I am inside the inner circle ha. Meron talaga ako na hanggang pinipilit pa siya. Kaya bumulaga ito eh. Etong video na to binulaga lahat. Maraming pumipilit sa kanya.
Marami talaga. Ayaw niya. Kasi, ano na siya, na-disappoint na siya. Na ano na siya, na turn off na siya sa gobyerno, na-disappoint na siya na ganito ang ano. Pero, alam mo, ito nga yung prayer ko eh. Yan din yung sinabi ko kay Baste. Si Baste ayaw. Sabi niya, bakit siya magtatakbo? Ito na nga lang pagiging mayor niya. Ang dami niyang give up. Di ba alam naman natin si Baste, serper yan, banda yan. Alam mo, ito walang biro ito. Hindi, kikwento ko lang sa inyo para maunawaan ninyo kung ano talaga yung pinanggagalingan nila. Si Baste, nung nagkikwentuhan kami, di syempre, lahat na ng topic na pagkwentuhan namin, sa haba ba naman ang kwentuhan namin? At syempre, may konting, alam mo na, masarap na makalan doon. Syempre, yung kwentuhan namin, malupitan yan, di ba? Tapos humirit pa si Sir Jack. Alam mo ba, Mayor, ang earth ay flat. Tang inang yan, no, sabi ko kayo, Sir Jack, sabi ko, baliw ka nga. Nabiro lang ha. Akala ko, walang alam si Basti tungkol doon. Kasi may mga teorya-teorya. Alam mo, alam niya lahat yung teorya doon. Alam niya. Pero ito matindi. Nung si RJ na, kilala niyo si RJ, Banatero, si paring RJ, i-follow niyo rin yan, napakalupit niyan. Magaling pumalo-palo yan. I mean, pumalo-palo. Iba pala yung palong ganon. Ganon. Drummer kasi yan eh. Napakalupit na drummer niya. Mas malupit lang ng bahagya sa akin yan. Magaling na drummer yan. So maraming, musikero talaga si paring RJ. Ang dami niyang alam sa music. Nung nagsimula na magsalita si paring RJ ng music, nung kausap si Sir Jack, nakaganyan si Baste. Lahat niya ang earth, kasi ganito eh, ito. Pero nung nagsalita na si RJ tungkol sa banda, lahat ng banda pinag-usapan na nila. Pag ano na si Mayor, sabi ni Basti, talagang ang dami niyang alam. Dami. Ako, musikero ko eh. Ang dami ko nang alam sa music eh. UP College of Music ako eh. Ang dami kong alam. As in, sobrang dami kong alam dyan. Pero grabe yung alam ni Basti tsaka ni RJ. Nung nagkwentuhan na sila, out na kami. Kamot-ulo na lang kami. Di na namin alam mo, kaya doon ko napansin na sobrang yung musikero, yung art side ni Baste na andun. Pag pumasok ka sa kanilang isa sa mga room nila doon, lahat ng klase ng instrument na andun. Mga gadget, yung mga maliliit lang na gadget, alam mo yung mga effects dyan. Ganun siya yung puso niya. Yan ang talagang hobby niya, yung pagiging musikero, singer, gitarista. Ang lupit. Alam nyo, dito ko napagtanto. Dito ko talaga napagtanto kaya sinabi ko sa kanya, Mayor, paano kung darating ang panahon kayo ay tawagin ng taong bayan para sumunod na presidente? Nasagot niya talaga, ayaw niya. Mas gusto na lang niya magbanda. Ganun talaga. Parang ganito kay BP Sara Duterte. Bakit ko pinasok yun? Parang ganito rin. Si BP Sara Duterte, ayaw niya. Ayaw niya talaga ever since. Hanggang kaduluduluhan itong mga nakaraang araw, ayaw niya talagang tumakbo. Sinasabi niya na yan sa mga close niya na mga tao. Talagang ayaw niyan tumakbo. Ang gusto niya, matapos na lang to, makapagpahinga na at asikasuhin na lang yung tatay nila. Kasi yun naman, alam mo, kung ako din naman eh, di ba? Kung ako din, kahit ganyan ako kataas, pero yung tatay ko nakakulong, I will give up everything. Di ba? I will give up everything to take care of my father. Siyempre hirap din siya, may katungkulan siya, tas kailangan niyang pumunta doon. 'Di ba? Kamag-anak lang ang pwedeng, hindi naman pwede yung iba. Lalo na mayor, isang congressman, mas yun eh. Mas iba yung job kasi ang vice president, parang lang yan, spare tire lang yan. Pero ang mayor, kailangan kasi nakatutok talaga. Lalo naman ang congressman, meron silang attendance doon, 'di ba? At opposition pa si Congressman Pulong. So si BP Sara Duterte, gusto na lang niya talagang alagaan ng kanyang tatay. Siyempre kung ikaw nga naman yun, matanda na yung tatay mo at talagang, alam mo yun, anytime. Hindi ko naman wini-wish at ayaw ko i-wish yan. Pero anytime, di ba? Pero yun talaga ang gusto niyang gawin. Pero dito sa sinabi niyang Proverbs 19:21, nagplano siya. Ito na yung plano niya eh. Alam ko, naramdaman ko yung plano niya na ayaw niya na magpahinga na lang muna. Grabe yung... Kasi ditong panahon, ito,
for the past 3 years, grabe yung stress sa kanya, sigurado ko. To the point na lumuluso pa siya, to the point na gano'n na siya, nagalit na siya, di ba? Ganun katindi yung pressure sa pamilya niya. And ramdam namin yan pag nakikipagkwentuhan kami sa mga kapamilya. Ramdam namin na yung stress, kaya ayaw na niya. Pero because, sabi nga tayo nagpaplano. Pero ang Panginoon ang nagtuturo at nagbibigay sa atin ng daan kung ano talaga yung purpose niya. And ladies and gentlemen, because of this, dito ko na-realize na God has a purpose talaga in everything. Even sa pag-unity team niya kay Marcos. Kung alam nyo lang, ayaw niya talagang tumakbo. Pinipilit siya ng mga tao noong 2022. To the point na kaduluduluhan, di ba? Tayo, nag-rally ko dyan. Nagpunta pa ako dyan sa may Sofitel pa dati, yung bukas pa kasi doon magfa-file Nagpunta pa ako dyan para talagang tumakbo. Ayaw niya talagang tumakbo. Pero if for some reasons, kailangan niya tumakbong vice at tulungan si Marcos noong time na yun. Ako, hindi ko sinuportahan yun You know that, hindi ko sinuportahan yun. Lahat ng banateros, except si Jack. Dahil bago lang naman si Jack. Hindi namin sinuportahan yan. At nung nag-vice na nga siya, marami nag-question, including me. Pero may purpose po pala ang Panginoon doon. Even, sabi ko nga sa inyo, sa buhay natin, Romans 8:28, even if we fail, diba? The goodness of God, the love of God will always prevail. Dahil itatama niya dun sa mga tunay na nagmamahal sa kanya. Itatama niya yung mga pagkakamali. God uses the mistake of BP Sara Duterte to join BBM to convince her you have to run next time. You have to fix your mistake. Take that responsibility. And she took it. Ang lupit mga kababayan, sabi ko, eto na yun. Eto yung tinatawag na God moves in a mysterious way. Kung hindi talaga kumilos ang Diyos sa kanya, sa puso niya, hindi tatakbo itong alin to. Alam mo, hindi lang namin sinasabi Hindi lang namin sinasabi pero alam na namin hindi siya tatakbo. Marami na sa mga talagang may kakilala, hindi siya tatakbo. Ayaw niya talaga. Kaya nga kami nung pinag-uusapan namin, yung paano na, sino nang tatakbo? Ayaw niya Pero ito, gumalaw ang Diyos sa puso ni Madam BP Sara. Never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, and to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life isn't like any other. Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na tad-tad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit nito ay ang aking impeachment. Mga kababayan. Lupit, no? Alam niya yun. May inside information siya na pag siya umalis ng gabinete, di ba kaya nga naalala niyo yung kwento niya? May kinuwento siya na kinausap siya mismo ni Marcos na wag umalis. Di ba? Malamang kasama yun dun. Pag umalis ka, i-impeach ka. Hindi ko lang siyempre masabi kung ang nagsabi sa kanya noon si Marcos o yung pinsan niya. Diba? Kasi alam naman natin, yung pinsan niya talagang nagmamaniubra dyan So alam niya na yun, na noon pa lang. Humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Ma'am, we forgive you, but we do not forget. Kita niyo yung daliri kong yan? Gago! Ma'am, we forgive you but we will not forget. Anong ibig kong sabihin? Ang ibig ko lang sabihin, you really have to run. You have to fix the mess of your previous partner.
na si Bongbong Marcos. Eh, yun naman talaga ang ginawa niya. Kaya nga tatakbo na siya. Ikaw naman, Banat Bay, nangaano ka eh. Gago! Nangaano ka, sinisisi pa eh. Hindi. Sandali, di pa ako tapos. Nangungunahan, nababasa ko yung isip ng mga manunood eh. Sabi na, kita mo na nga tatakbo eh. Oo nga po, ang ibig ko lamang pong sabihin. Madam VP Sara Duterte, eto, unsolicited advice, but no matter what, we will support you, the Banateros. But one, talagang tayuan yan, natatakbo kayo. Na-realize naman niya na kailangan niyang ayusin yung bansang sinira ng presidente na kanyang kinampihan. Maraming salamat po. Thank you very much that you realize that, and because of that, aayusin yung bayan namin. Thank you very much, madam. You are the best. Pero ito ang pero. Pero sana natuto na po kayo that no more Marcos in the government. Please lang po. Please lang. Do not choose Amy Marcos as your tandem. Madala na po kayo doon sa una. 'Di ba? Matatamis din naman ang salita ni Marcos doon sa inyo na hindi papadala, pinangako hindi papadala si sa dahig. Ang dami niyang pinangako na hindi sinunod. Hindi mo alam yan that time. You are convinced at that time that kakampi niyo si Marcos. Maybe now, you are convinced na kakampi mo si Senator Amy. Pero parang awa nyo na. Matuto na po kayo noong 2022. Nag-sorry po kayo pero sana po hindi na ulitin na gawing Vice President si Senator Amy. Marami hong madidisappoint. Marami na nga na-disappoint nung panahon na 2025 election, senatorial election. We understand kung bakit nyo pinili siya noon in a point. We understand that. Pero marami siyempre nalungkot. Dahil yung masakit sa amin, mga tunay na mga Duterte supporter, na ang isang minahal naming Pangulo, Presidente, binigay ang buhay, ay pinadala ng isang Marcos. Even if sabihin nila na magkaiba sila, ano pa rin yan? Marcos pa rin yan. Blood is thicker than water, ika nga. Marcos pa rin yan. Kahit pag ikot-ikutin mo ang mundo na ito, Marcos pa rin si Senator Amy. Kaya sana po, pakiusap lang, wag nyo naman sana siyang gawing partner na Vice President. Ang dami naman pong pwedeng pagpilian dyan na magaling. Wag naman po sana siya. Pero kahit piliin nyo siya, ang Banateros ay susuporta sa inyo lang. Yun lang sa amin. Vice President Sara Duterte hanggang Vice President Sara Duterte for President hanggang kaduluduluhan. Yan ay, that will be, kung sinong bumangga sa inyo, babanggain ng Banateros. Tatak niyo yan, ma'am. Nakaukit na po yan sa aming puso. Sa pamilya Duterte lang kami. Pamilya Duterte. Sa inyo lang, ma'am. Sa inyo lang. Sa inyong magkakapatid lang. Yan ang aming loyalty. Kasi naniniwala kami sa pinaglalaban ninyo. Naniniwala kami sa pamamahala ninyo. Kay Baste, naniniwala kami sa pamamahala din niya. Kaya nga ang ganda-ganda eh. Di ba po? Huwag nyo na sanang isama si Amy. Please lang. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may mga nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Iyon. Patawad kung ang mga dinadaanan ninyong kalsada, tulay at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Nako. Patawad kung ang krimen, iligal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan.
at patawad kung wala tayong malinaw at tunay na independent foreign policy. Kung kaya't tila'y tayo'y naiipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpowers tulad ng China at Estados Unidos. Madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa... Eto, sa mga medyang bobo, makinig kayo. Unang dahilan niya kung bakit siya tatakbo, number 1, di ba? Hindi naman niya talaga pinlano. Sa tingin niya, na-realize niya na ang Panginoon ang talagang tumawag sa kanya dito na tumakbo. Through her mistake, nung inalagay niya si Bongbong Marcos at pinromote niya, kaya nagulo ang bayan. Yun ang isang dahilan, unang dahilan. Pangalawang dahilan kung bakit sinabi niya na ngayon ito, dahil magiging easy target din naman siya. Diba? Alam naman natin sinasabi nga niya yung mga nag-a-announce ng nauna, tinatarget na kaagad. Siya, katutungtong palang Vice President, tinarget na kaagad. So wala nang difference. Bakit pa siya hindi magsasalita? So yun yung pangalawa niyang dahilan. Mga media, ituturo ko na sa inyo. Kasi medyo bobo yung iba sa inyo dyan Tuturo ko na kung bakit siya tatakbo. Ayan na nga, binibigay niya na nga yung dahilan Katagang in aid of legislation sa pagkidnap ng aking ama. Hanggang sa mga samut-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Yun. Marahil ay matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. Tama yan, madam. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa mga susunod na henerasyon. Yun. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa, walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga, moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw Tina-translate ko, nga wala sinasabi. na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Grabe Instead, I offer my life, Yan. strength, Yan. and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at Yun. malasakit. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Yun, palakpakan. Ay. Paano na? Finish na. Tapos na mga kababayan, finish na. Finish na laban. Nag-iiyakan na nga ngayon yung mga kalaban niya Tingnan niyo yung mga reaction, nag-iiyakan. Totoo, may papakita ko sa inyo, nag-iiyakan yung mga reaction ng mga hindot. Alam mo, ang linaw dyan Ang linaw ng dahilan niya kung bakit talaga siya tumakbo. Una, talagang nasira Dahil kita mo yung kwento, eto kwento, sabi ko nga siya yung kwento ng Panginoon to Kwento to ng Panginoon. Bakit? Eto ipapaliwanag ko sa inyo na maigi. Sabi nga nila, yung maliit na ilaw, mare yung kandol ba, magkandol, di ba? Hindi mo mapapansin yan sa maliwanag na ilaw. Magsindi ka ng kandol dyan. Hindi mo mapapansin yan pag maliwanag. Ano pa gagawin? Hihipan pa yan para mamatay. Bakit? Walang silbi. Tama, mali. Pero dahil namatay ang ilaw, naging karoon ng kadiliman,
konting ilaw lang. Mga kababayan, talagang magigising ang tao. Candle, isang candle lang. Pag sindi mo lang ng candle na ganyan, sigurado ka, maliliwanagan ang lahat. Yeah? It's a simple candle. God allowed us through the darkness so His light to be seen. Minsan kasi mga kababayan, hanggang hindi tayo dumadaan sa matinding pagsubok, matinding sa buhay natin, hindi na natin nakikita ang Panginoon. Tama, mali. Sometimes when we are too successful, no need for financial, pagka talagang tayo ay masaya, hindi naman natin naaalala ang Panginoon. Tama, mali. Kaya nga tayo dumadaan sa problema at hinahayaan ng Panginoon yan so that we would realize that we cannot live by ourselves. We have to hold on to God, our Creator. We need that. That Creator would give His light to us. Yun ang dun. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, pag nakita na natin na tayo'y lugmok, ang dilim na ng paligid natin, ang dilim na ng buhay natin. Di ba? Doon lang natin napapansin na, andyan pala ang Panginoon, ang ilaw. Hindi nyo ba napansin? Di ba? Nung panahon na sinilang ang Panginoong Hesus, at bakit star? Alam mo, yung bakit star ang naggabay. Yeah? Pwede namang uwak. Hindi, wala namang uwak na. Pwede namang, alam mo yun, bat. Maraming pwedeng ways. Why would God allow a star in the middle of the darkness? Kasi at that time, they were in darkness eh. Ang Israel noon, di ba, nasa ilalim niya ng ibang bansa. Pamumuno ng ibang bansa. And they need a Savior at that time. When the Savior was born, ginamit ng ilaw ng bituin. So anong ibig ko lang sabihin dito? Simple lang. Kung hindi dumaan tayo sa pamamahala ni Marcos, we wouldn't realize that we need VP Sara Duterte. Maybe for us, Duterte supporter. Maybe for us, we know. Pero marami pang iba na, syempre, hindi naman sila Duterte supporter. At that time, hindi ganun ka, syempre, nasa tatay eh. Yung mandato ba, yung appeal, lahat na kay Pangulong Duterte. Alam natin yun. Napansin ko yun, mga kababayan. Hindi ako nagbibiro Eto, sa Hong Kong, yung last day ni Pangulong Duterte bago siya ikulong, dumating si VP Sara Duterte. Sa Hong Kong to grabe yung response ng tao. Talagang grabe. Umakyat pa siya dun. To the point na pinababaan na ata siya ng security ng China nun, ng Hong Kong para, ma'am, nagkakagulo na, daming tao. Pero nung dumating si Pangulong Duterte, kung ano yung response kay VP Sara Duterte, doble. Hanggang buong kalsada. Alam mo, yung Hong Kong at that time, na-shock. Talagang na-shock sila kasi kahit alam mo yun, kasi ako nung time na yun, nawawala yung passport ko, talagang nag-ikot ako. Kahit saan ka pumunta, naandun yung mga Pilipino. O banat ba, si Presidente, kamusta na, nanyan na. Punta talaga sila, tumatakbo pa talaga sila para mapuntahan si Pangulong Duterte nung dumating. Nayanig talaga yung buong Alam niyo yan, yung mga naandun na taga Hong Kong. Nung si Pangulong Duterte na grabe. Hindi ko sinasabing walang impact si VP Sara Duterte. Pero kung i-compare mo kay Pangulong Duterte, ibang klase. Alam mo yun, iba. Pero ngayon, ito nangyari na to. Hindi ko sinasabing nalaos na si Pangulong Duterte. Pero kailangan niya kasing ipasa yung mandato, yung anointing ba? Kailangan yan And because of what happened now, what happened ngayon sa ating bansa, yung kaguluhan, korupsyon, criminality na nakikita natin with our own eyes. Nakikita natin patayan dito, patayan doon. Nakita natin yung dilim. At ngayon nakikita natin etong magiging susunod na presidente natin si VP Sara Duterte. Talagang magsasaayos nito. Kasi alam natin kung gaano siya katikas Isipin mo sa tindi ng pagbanat sa kanya, umangat, bumulusok pataas ang kanyang trust rating. Saan ka nakakita ng ganun?
Araw-araw ka sinasabihan ng putang inang confidential fund. Minamak ka ng mga media na piatos-piatos. Daan, kaliwat kanan ng fake news kay VP Sara Duterte, lalo na yung nakaupo sa Malacanang na palengkera. Putang inang yun. Hindi ko nang sasabihin kung sino yun, ha? Oh, wala akong binanggit na pangalan. Maraming palengkera dyan sa Malacanang. Araw-araw siyang binabanatan ng fake news eh. Di ba? And yet, bumulusok pataas. At yung mga naninira sa kanya, administrasyon ni Marcos, bumulusok pababa. Saan ka nakakita nun? You know why? You know why? Big factor kasi yung pagbanat sa kanya. Lahat ng kasiraan sa kanya, big factor yun. Tapos, nakikita ng taong bayan, yung naninira sa kanya, tarantado. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap